Kaakibat ng buhay ay ang bugso ng mga hamon na pinagdadaanan ng karamihan sa atin. Dumating ang pandemya at maraming buhay ang nawala. Bukod pa rito, hirap din ng marami na ipagpatuloy ang nasimulan lalo pat hindi rin ligtas ang kabuhayan ng mga Pilipino. At isa sa mga tumanggap ng masakit na katotohanan ito ay ang mga habal-habal drivers sa Mobo, Masbate. Ilang bundok ang kailangan lagpasan, maputik at lubak-lubak na daan. Buhay ang nakataya para lamang mapunan ang kumakalam na tiyan. Tila ba tinanggap na lamang nila ng tuluyan ang tinawag na kapalaran. Ang Mayong-Payong ay isa sa sikat na hiking destination sa Masbate. Pero bukod sa matirik na daan at humigit kumulang na 4 kilometrong layo na nahanapan ng excitement ng karamihan, kalbaryo naman ito para sa ilan. Bukod kasi sa komunidad na naroon, ay mayroon ding paaralan dito. Dahilan upang ang mga habal-habal drivers ay higit na kailangan. Magandang umaga po. Kasalukuyan kaming paakyat sa Mayong-Payong Mountain Peak upang puntahan yung barangay kung saan nakatira yung mga habal-habal drivers. Alas 5 pa lamang sa mga oras na ito, malamang yung mga habal-habal drivers pababa pa lamang. Kaya pupunta tayo, aakyat tayo ng Mayong-Payong upang tignan kung ano yung kalagayan nila, kung ano yung pinagdadaanan nila bilang habal-habal drivers. Yan. Sobrang matarik talaga and lubak-lubak, kaya nakakapagod talaga sa pag-akyat. Pero kung ikukumpara mo yung daanan nung una kong pag-akyat dito, sobrang medyo malaki na din yung pinagkaiba kasi nga mayroon ng mga kalsada. Wala pa kami sa kalagitnaan ng inaakyat namin papunta sa Mayong-Payong, pero namdam mo na yung pagod at hingal, kaya malaki talaga yung tulong ng habal-habal drivers para abot mo yung tuktok ng Mayong-Payong Mountain Peak. So patuloy lang tayo sa paglalakad. Medyo malayo na yung narating natin, paakyat ng Mayong-Payong. Pero nakakapagod, kaya kinailangan kong maghabal-habal. So, ito na tayo. Medyo malayo pa sa Mayong-Payong. Sa mga part na to, kailangan mong bumaba sa habal-habal. Kasi, delikado talaga yung daan. And, baka yung aksidente. Ayan. Makikita mo yung hirap ng habal-habal drivers, pati na rin yung mga pasahero nila. Mapanganib ang daan lalo pat nakasakay ng motor. Tunay ngang ang habal-habal paakyat ang siyang kailangan dahil sa sobrang layo at matirik na daanan. Dito natin mas makikita ang kalagahan ng pagkakaroon ng habal-habal drivers paakyat sa Mayong-Payong Mountain Peak. And dito na ako sa Mayong-Payong Mountain Peak. Ayan. Ito yung tourist spot na dinarayo talaga kasi sobrang worth it ng pag-akyat mo. Makikita mo dito yung Masbate City, yung Puntod Marine Reef Sanctuary doon. Ayan. Sobrang refreshing dito sa taas, kaya siya dinarayo ng mga turista. Ayan.
papakita ko sa inyo yung Masbate City and yung Buntod. Ayun yung Buntod Marine Reef Sanctuary, and doon naman yung Masbate City. Sadya nga namang napakaganda at makapigil hininga ang tanawin sa tuktok ng tourist destination na ito. Dahilan kaya mas sumikat at dinayo ito ng mga turistang hanap ang adventurous trips. Ngunit hindi dito nagtatapos ang ating istorya. Sa likod ng magandang tanawin ay ang habal-habal drivers na araw-araw nakikipagbuno upang mahatid at sundo ang mga taong nais marating ang lugar na ito. Alamin natin ang tahimik at payak na pamumuhay ng habal-habal drivers sa Barangay Tugawi. Bandang kalagitnaan ng paglalakad, mararanasan, makikita na agad ang lubak-lubak, maputik at matirik na daan. Yung inakala mong malalang daanan ay may mas malubha pa pala. Umabot pa sa puntong muntik na kaming madisgrasya. Madulas ang daan, kaya bumaba na lamang kami upang di na mas mahirapan pa ang habal-habal drivers. Noong medyo patag na, sakan naman kami sumakay at ipinagpatuloy ang biyahe. Sa aming pagpapatuloy, natuklasan naming hindi lang pala maputik at mapanganib na daan ang mayroon, kundi dalawang ilog at matataas na bangin ang araw-araw na pinagdadaanan ng mga habal-habal drivers. Ipit, masukal na halos yung gulong na lamang ng motor ang kasya sa daan. Ito ang araw-araw na kalbaryo, hindi lamang ng mga drivers, kundi maging ng mga pasahero. Naikwento pa ng driver na aming sinasakyan na nadisgrasya siya at ang kanyang anak sa dinadaanan namin. Ang bata ko ba rin kamot na duwag, ang paka, natakda doon ubos. Dili sa ni. Yan ang nagagawin na daw ko. Kaya ura pa ni disin tinupian, kiting-yuting laga ng nagihan, nagatama kami sa kahoy, kita kami magigit. Pagkatapos ng halos humigit 2 oras na biyahe, abot din namin ang bahay ni Kuya Orlando. Ating kilalanin at alamin ang kanyang karanasan bilang habal-habal driver. Isa sa mga habal-habal drivers na ating makakasama ngayon ay si Kuya Orlando, 52 anyos. Sa loob ng halos 18 taon ay naranasan niya na ang iba't ibang hirap bilang isang driver. Hindi lamang buhay niya ang nakataya, kundi maging ang magiging kahihinatnan ng kanyang pasahero. Samahan natin siya at alamin kung bakit sa kabila ng pagiging delikado ay porsigido pa rin siyang tahakin ang trabahong ito. Maling ko kuya. Nano po kayo among
yung ginpili mo na trabaho, ang paghahabal-habal drive, paghahabal-habal po? Amo po ini na akong dati san una po, Bata ka pa po or mga pira po? dili kay sa kuan mapira ni katuig na nagkaminuan mayong payong na inagihan nga ni Singkaw mga 6 years na ata no. Oh, 6 years na. Ano may yung payong ko, Oo. kayo po, tama, mga 6 Dati kami dili man kami po nangangarap na makaigwa kami sin motor kay tumala dito may mga gihan na kuan nababati la namon ang tunog sa motor nung gabi nakikita namon ilaw. Pero wala kami sin huna na hasta nag-abot ang pira ka tuig na kami makamotorman na makabot di sa amon na kami na makakuha masin motor na hulugan na Meron yung pang oo na makamotorman kami dili na mo si masabi amin ni sini yan kaya nagkamino ng ano dida nagpa na kay motor at kami Dako nag-aid po ang bulig sa dako na. Ano po ang kagandahan sa trabaho niyo sa tingin niyo po? Sa ang pagiging balabal, ano po ang baga naaayuhan niyo, ano kay ang niyo? Ang kagandahan po sa namon ang balabal drivers na trabaho kay kami man po kay dili man po sa uro adlaw na amo na income baga nalilipay kami kung kami nakapasakay sin halimbawa pamayong-payong kay kung pamayong-payong nga namon impapasakay halimbawa ali dito duwa pamayong-payong nalilipay kami kay ang gasolina namon gamay lang pa Bawas na gid bawas po na sa o amin na kay an bawat usa dida kung duwa 150 balikan 300 di anamong gasolina gamay lang kaya nalilipay kami pero kung pakadingan ni didi sa karayuan siyempre baga wala akong bawasan gasolina Pero po kayo ito ka kilometro sa tingin niyo? halis sa lipata pakadi ka kilometro 8 Sab ka pa ano? ay 9 ano 9 kilometers Naging malaking dagok ang pandemya sa kanyang hanap buhay. Sa halos ilang buwan na walang pasada paakyat at pababa, naganap siya ng alternatibo upang magkaroon ng kita. Pansamantalang natigil ang mga pasok at tiles health protocols na wala ng turista sa nasabing lugar. San wala pa po sin pandemya kami mayo po namon bintahan kay damo po si nagapasyar pagkada sa Mayong-Payong. Oo. Yan ako Sa na yan ano. anamon income nya sang kita namon naka-income man pero dili pareho sa una. Namon Nagakasya man sa ano sa iyo pamilya po sa pang-adlaw niyo po na ano. sa yan an akong biyahe dili ka siya. Kulang pa po Kulang pa ang yun. kuan. Kay tanan masabi. Ano man po ang ginapagkuhaan niyo sang iba or nano po nagatanong-tanong ka mo didi ano? Ay, dati po ako nag-uma ko, may balingoy ako, may kamuti, may Ay, mga ayun. saging ako. Tapos dili po ang produkto sa ninakon binantayan sa Kampasurdan nakasurusuporta. Dahil po sa kupras kag sa binalukan baga inan uring amo po ba inan amo ginasuporta. Pero po sa balabal ang sa akon income dili po maka para sa amon Pangura adlaw kayo. Malisod. Malisod. Pero sa pasada niyo po, may mga problema ba kamo na ginagihan like kunya yung bagan jutay po kamo mga aksidente or bagan matumba kamo ano? Ay, upo. Igo Mga pwede po mga ano niyo. ano ako Specific na ano. inagihan, lalo na po di daw sa akong ginagihan. Ako jutay ako da mahulog sana na inan Bangin-bangin po. di da o kaya lang nga ni kita sabi pa nga ni na sa paghimat naton dahil na ang motor kumiling na pagkato sa may suba kay kung lumigid ang motor ato gud ako sa suba kundi natimbangan ko pa pamina sa ampaluyo na akong pagmaniho kundi wala man po nangyari. Tila ba naging manhid na lamang si Kuya Orlando sa panghanib na dala ng pagiging isang habal-habal driver, magkaroon lamang ng kita sa isang araw. At nang aming makapanayam ang asawa niya, ito ang kanyang saloobin. Ay naga po. Ikaw po baga ang asawa ni Kuya Orlando po ano? Ayan. Mahawala po kami kung ano po ang imo pumatsyag na bisan amo po ng trabaho ni Kuya Orlando. Padayon po gyapon tong sa buhay. Ano po ang imo kaga na ay amin yung trabaho sa akong asawa bagan malisod bakit may mga accident na
Ano man po ang imo pumatay? Siyempre, para sa ako, ibig lalo na kung pag-uran, Mo gayud po. nahahaga baga ako sa bilang asawa. Nahahaga ako, lalo na bida sana ng mga agihan, na masyado gad malisod kayo, lalo na pagbaha. Yung sanada sa may bangin. Delikado masyado. Napabati ko ang mga motor na bukang ginalisudan gad sinda. Ang gayud po ang imo ano. Pero bisan may time man po sa imo na isabihan mo si Kuya Orlando na mag-udong na sa paghabal-habal kag hindi na lang po. Minsan, ginasabi ko man siya. Pero sabi niya, mas maganda na lang kung minsan naghabal-habal siya. Kay inan, bagan sa pang-uruan lang namin, nan nakabakal siya pag ulit niya. May iba na kamisan sura. At least Minsan, igo na gayud oo, po iba sa na may sa surat-surat inan. na Kung gayud. po minabaya sa sulod balay, irog Ang sila. anhabal-habal po gayud ang nagabuhay sa iyo sa kada adlaw po. Ang binta Oo, po ninyo. naka-income kami. Amo po. Pero dili sa tanan na bagay, puro na sa habal-habal. Kay kung isipon lagay yun, lalo na kung tag-uran, ay Ang agihan po nung malisod gayud. minsan dili siya kabiyahe. Kung isipon ta, kulang gayud talaga. Pero maayon na lang kung may habal-habal kay na nakasuporta siya sa uruan daw. Tama po, wala po ka mo nag-isip na maglipat sang balay dito sa medyo ruralapit po baga na ano, kay para at least dili po malisod ang agihan ni Kuya Orlando sa pagbabalabal. Kaya sa bagay, gusto man namon pero adi baya namon pangabuhayan kay Ayun po. tinant baya. Po. Hindi na gayud po ka mo nag-star gayud sang ano, para makapangabuhay. Tinanong din namin si Kuya Orlando kung bakit mas pinili nilang manatili dito at ganoon din Pero na po ang ako kanyang hindi ka naging sagot. years nagabantay. Ako po, Didi, 18 years old. Ay 18 years na. 18 years lang. Eh, Didi, kay 18 years old. Digay dugay na Oo. po. Gali. Oh. Sakamat ano man po didi ang buhay-buhay sa ano. Didi naman po sa akon area, sa akon binantayan, Didi, malipay ako kay sabi pa nga ni, pag mata ko sa pag-aga, irog sa ning sitwasyon na akon, sa una-unang na ako napagal, kay ini mga tanong ko naman, nalilipay na lamang ako kay dahil sa paghangad ko, ang akon pinagalan, may mga bunga na. Ang mga ni, baga ang pinagalan ko, siyempre nalilipay ang buhay naton. Lalo ko nagangin-hangin, na naton mga tanom na ginahangin-hangin baga, siyempre nalilipay naton buot. Kaya gusto ko na mala dito mag-star sa na area. Mas maayo na gad po didi Ordan. para dito sa ano. Oo. Kaya ko sa may balayan, dito sa barangay San Tugawi, ang kami si Sluta, ada man po dida. Kaya kung magbalay kami dida, mahaway magapong kami. Kaya laading gusto namon kay adi kami na muboy, adi bang pangabuhayan namon kayo. Kung Grabe po. Sa kabila ng hirap at pagiging delikado ng daanan, sa sulok ng bundok na ito, mas pinili nilang mamuhay kaysa sa syudad. Simple, mahirap man, pero dito na ang kanilang nakagawian. Dito na ang kanilang nakasanayan. So sa aga po, ano po ang iyong ginahimo na preparasyon para paghabal-habal po ninyo pagpababa sa ano? Pag-aga po, kung anakong ginahimo po na preparasyon, ako po, dili man po ako na aga-aga pag napakadto. Antes man po ako na pagkadto, pero gusto ni kay dili ko man po focus ka na habal-habal ka na magbiyahe gad ako. Antes man ako napakadto sa ubos, asikaso man po ako di sa akon kuan, nagagahit ako sa akon mga kuan, kag may bisan, ang baba. Antes man po ako naghari didi, asikaso ko po ang akon pamilya. Kag anakon motor kung nagapababa ko, ginatsik ko man ko nina, brake sa Reno. Eh, dapat mapalugsad ka pagkat to, areglado ni mo ang akong motor. Ano po? Amin ang akong ginagawa pagkaaga. So pagbaba niyo po, diretso na kamo mapasada na. Diretso na kamo dito. Baka to na. Ngayon po pababa naman kami kasama na si Kuya Orlando at yung asawa niya. Oras na para magtrabaho, para harapin ang hamon ng buhay bilang isang habal-habal driver. At ang kanyang unang pasahero sa araw na ito pababa ay ang kanyang asawa upang kunin ang module ng kanilang mga anak. Sa pagkakataong ito, doble ingat si Kuya Orlando sapagkat sa kanya ang ilaw
ng kanilang tahanan. Dahan-dahan sa malubak at makitid na daan upang makarating ng ligtas sa kanilang paroroonan. Pagdating sa baba, pagkalipas ng ilang minutong paghihintay, ay nagkaroon na rin si Kuya Orlando ng kanyang pasahero. At siya ay nagpatuloy sa kanyang biyahe sa buong maghapon. Pagkalipas ng ilang oras, binalikan namin si Kuya Orlando upang kumustahin ang kanyang buong araw na pamamasada. Ilan po yung mga pasahero niyo? Sa pagbalik-balik ko po, pagkatuo, pagkadi, upat po ako nabalik. Upat? Opo. Pero dili man po sin masabi bayad, depende man po sa bayad, kay may halapit, may halayo. Mga pera pong bayad pag lapit lang. May 20, 30, may Ayaw, yung gamay ganit. 50, oo. Pero kung nato na po sa barangay sa Hulugon, nakatugwad sa kuan, sintidaw sina, sangga na. So kung nasa Tugawin na, pagkato na, may isa, may nahatag man siya 150. Pero depende po sa nagsasakay po na Karayo po sa- sa Karayo po. So kuya, pera po ang hindi mo nakita sa buong adlaw po mo na pagpasada. Yan na. Dili ko po ma'am aram, pero adi sa akong pulsa, adi kay adi manitanan. Nano, gusto mo po niyo na makita. Pwede mo. Bilang mo natin ibon. Bilang mo nato. Ito po ama. So ito yung kita ni kuya sa buong araw niya. Yung oras ngayon, alas 4:30 ng hapon. So ito, 300, 400, and 460. So yung kita ni kuya, yun yung kuya umabot sa minimum. Pero sabi pa nga ni iba pa po ako pasayro na wala po po yung bayad man. Balikan pa gabi. So, Humigit pa yan sa mga 500. Okay. So itong ining 500 kuya, makakasakay niya sa iyo, no? Sa iyo kung ano, okay naman po niya kay duwa po na akong anak malanarda kasi naman po na kay sa kami sa among balay upat mala po kami na kuan kasi na po na 400 500. Basta na mga ano po sa niyo ginapambakal sa makabakal na po si usad ng bak na Milo ni Mrs. Saka tinapay at saka kuan pangulam baga sura namon. At saka nano po kadalasan ng bigas. nano po kadalasan niyo ginasurat na Mas madalas po namo na isura magan ma'am isda. Ako po. Kay kada ako po nagabakal mo po ako dito sa merkado sa ating palito pa. Kada po sa buli ko po pagkato may sura gad kini pagdara at saka tinapay sa akong kabataan sa akong siguro. Kaya nakasigarilyo ko. Kape, asukar, mayo. Na kompromiso ka sa balayo. Kailangan ko. Nakatapang-tapa po. Pero dili ko mapuwi na ma'am ginalauman na amo ganin na akong kuhan. Kaya trabaho man ako na kuhan. Sabi ko pa nga may iba mo po ako ng trabaho. Pero kung gusto ko na nabiyahe, at least makabulig na rin. wala ko muna masalamat. Sige po, amo po. Thank you so much kuya. Habal-habal. Ito ang pangunahing hanap buhay ng mga tao sa barangay Tugawe. Ang Bayong-Payong Mountain Peak, isang sikat na hiking destination sa munisipyo ng Mobo, ang nagbigay ng kaunting pag-asa sa kanila na mas lumaki pa ang kita sa isang araw. Sa unti-unting pagbalik ng bansa sa nakagawian, malaking tanong pa rin kung hanggang kailan makikipagsapalaran at makikipagbuno ang ating mga habal-habal drivers sa panganib na dala ng kanilang hanap buhay. Kailan sila makakakita ng liwanag sa tila madilim na kanilang kapalaran? Kasama si Angelica Nunez, ako po si Crystal Joy Delanon at ito ang biyahe.